Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula kay Jennifer. Dumating siya sa inuupahan niyang bahay na tabi lang ng ilog, tahimik na lugar para magsulat ng kanyang libro. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, may kumatok naman sa kanyang pinto. Pagbukas niya nakilala niya si Matthew, na isang delivery rider. Si Matthew ay may kulang sa pag-iisip. Pinasalamatan ito ni Jennifer sa kanyang maayos na pag-deliver ng kanyang mga pagkain. Nagpaalam na din si Matthew. Sa sumunod na eksena, si Jennifer ay nagsusulat, na may dalawang lalaki naman ang dumating sakay ng bangka. Akala niya nalalagpasan lang siya ngunit pabalik-balik na ang mga ito. Naiinis na rin si Jennifer sa ingay ng kanilang bangka, habang ang dalawa ay nagpapapansin sa kanya. Nagdesisyon na lang si Jennifer na pumasok sa bahay. Sa sumunod na araw, si Jennifer ay nagpapahinga sa kanyang bangka. Dumating ulit ang dalawang lalaki, inikotan siya ng dalawa, naiirita na naman si Jennifer sa ginagawang kalukuhan ng dalawa, nagmakaawa siya na tumigil na ngunit hindi nakinig ang dalawa, kinuha nila ang lubid sa bangka ni Jennifer at hinayla siya. Wala nang nagawa si Jennifer kundi humawak ng maigi sa kanyang bangka, dinala si Jennifer sa kagubatan, agad siyang tumakbo sa dalawa, habang ang mga lalaki ay tumatawa lang habang hinahabol siya. Hindi na malaya ni Jennifer na may isang lalaki pala ang naghihintay at binangga siya. Siya si Johnny, ang leader ng grupo. Tumatawa lang ito habang tinanggal ang bra ni Jennifer. Nahirapan tumakas si Jennifer dahil tatlo na ang nakabantay sa kanya. Hinawakan na nila si Jennifer at tinawag ni Johnny si Matthew. Nagulat naman si Jennifer dahil kasali pala si Matthew. Hindi naman siya pumayag dahil hindi pa raw siya handa. Pinagalitan naman niya si Matthew na hinuli nila si Jennifer para sibakin niya. Ngunit hindi pa din pumayag si Matthew kaya naman si Johnny muna ang sisibak, dahil sayang din wala nang saplot si Jennifer. Matapos sibakin ni Johnny hinayaan lang nila na makaalis si Jennifer, habang si Jennifer ay natulala na palakad-lakad sa kagubatan. Hindi nagtagal ay naabutan din siya ni Johnny. Hinawakan siya ulit ng mga lalaki at iba naman ang sumibak sa kanya. Ang apat ay umalis na sakay ng kanilang bangka at dinala rin ang bangka ni Jennifer. Si Jennifer ay nakauwi na rin sa kanyang bahay. Hindi na niya natawagan ang mga pulis dahil naabutan siya ng grupo ni Johnny. Pinipilit pa din ni Johnny si Matthew na sibakin na si Jennifer. Nagdalawang isip naman si Matthew dahil naawa siya kay Jennifer ngunit pinipili talaga siya ni Johnny dahil gusto lang ni Johnny na masubukan ni Matthew kung ano ang nararamdaman pag may sinibak na babae. Dahil sa pressure na natanggap mula sa mga kaibigan niya, pumayag na lang si Matthew na sibakin si Jennifer. Masaya naman ang kanyang mga kaibigan sa kanyang desisyon, sinimulan na niyang sibakin si Jennifer. Matapos sibakin ay agad na nagbihis si Matthew at naiinis dahil hindi siya nalabasan dahil maingay ang kanyang mga kaibigan. Si Stanley naman, na hindi pa sinibak si Jennifer ay binugbog niya ito at pinakain ang kanyang talong kay Jennifer. Inawat naman siya ni Johnny na itigil na ang pagsuntok kay Jennifer. Inawat nila si Stanley at lumabas na sa bahay. Nag-isip naman si Johnny kung ano ang gagawin kay Jennifer dahil pag iniwan lang nila ito ay siguradong susumbong ito sa mga pulis. Kaya naman inutusan niya si Matthew na patayin si Jennifer gamit ang kutsilyo. Hindi naman pumayag si Matthew dahil akala niya ay sisibakin lang si Jennifer. Nagalit si Johnny at pinaalis si Matthew at sinabihan na huwag nang sumali sa kanilang grupo. Dahil walang ibang kaibigan si Matthew dahil may kulang siya sa pag-iisip. Pumayag na lang siya sa utos ni Johnny. Pumasok siya sa loob at tiningnan niya si Jennifer. Dahil hindi kaya ng konsensya niya ay pinahid na lang niya ang kutsilyo sa bibig ni Jennifer na may dugo, at lumabas na ng bahay. Pinakita niya ito kay Johnny at sinabihan na tapos na niyang patayin si Jennifer. Masaya naman si Johnny sa ginawa ni Matthew at agad silang umalis. Nakalipas ang ilang araw, nagtataka naman si Johnny kung bakit wala pang binalita sa kanilang lugar na may natagpuang bangkay sa bahay sa kagubatan. Tinanong niya si Matthew kung saan niya sinaksak si Jennifer. Tinuro naman ni Matthew ang kanyang dibdib at sinukat kung gaano kalalim ng kutsilyo ang tinusok niya. Para makasigurado, inutusan ni Johnny sina Stanley at Andy na tingnan ang bahay ni Jennifer. Kinabukasan, nagpunta ang dalawa at nakita si Jennifer na nakaupo sa ilalim ng puno. Tiningnan lang sila ni Jennifer. Nang nalaman ni Johnny na buhay pa si Jennifer, ginulpi nila si Matthew sa pagsisinungaling niya at pinaalis, at sinabihan na huwag nang magpakita sa kanila.
Si Jennifer naman ay inihanda ang kanyang baril, at pinuntahan si Johnny ngunit dumating ang kanyang asawa at mga anak kaya tiningnan niya lamang sila. Pinuntahan din niya si Matthew sa tinatrabahuan niya, nakita niya si Matthew na magde-deliver ng mga pagkain, kaya naman tumawag siya sa tindahan at umorder para papuntahin si Matthew sa bahay niya. Nag-alala naman si Matthew dahil inutusan siya ng kanyang amo na i-deliver ang mga pagkain sa bahay ni Jennifer. Nang nakarating na siya dahan-dahan siya naglalakad na tinitingnan ang bahay ni Jennifer. Tinawag siya ni Jennifer na kinagulat ni Matthew. Pumunta sa kagubatan si Jennifer na sinundan agad ni Matthew na dala ang kanyang kutsilyo. Nang naabutan na ni Matthew si Jennifer, sinisi niya ito na wala na siyang kaibigan dahil sa kanya. Sana pinatay niya na lang si Jennifer sana kaibigan pa niya si Johnny. Inakit ni Jennifer si Matthew upang atali ang lubid sa kanyang leeg, at itinali sa puno si Matthew na nagresulta ng kamatayan ni Matthew. Sumunod na araw, pumunta sa gasolinahan si Jennifer. Inakit din niya si Johnny at niyaya sa kanyang bahay. Pumayag naman si Johnny, sa banyo. Habang minamasahe ni Jennifer si Johnny at ang kanyang talong, hindi na malaya ni Johnny ang kinuhang kutsilyo ni Jennifer. Pinutol ni Jennifer ang kanyang talong at agad umalis at isinara ang pinto upang hindi makalabas si Johnny. Namatay si Johnny dahil naubusan ng dugo. Sumunod na araw, pinuntahan nila Stanley at Andy si Jennifer. Habang si Jennifer ay nagpapahinga sa kanyang duyan, narinig ni Jennifer ang paparating na bangka kaya agad siyang nagtago. Si Andy ay nagtago rin sa kagubatan. Habang si Stanley ay sakay ng kanyang bangka, hindi niya na malaya na nasa likod niya si Jennifer. Nagulat siya nang sumakay si Jennifer sa kanyang bangka, tinulak naman siya ni Jennifer, at agad pinaandar ang bangka. Natakot naman si Stanley dahil inikotan siya ni Jennifer. Nagpakita na din si Andy at pinuntahan si Stanley para tulungan. Nang nakita ito ni Jennifer, ay kaagad niya nilapitan ang dalawa. Tinaga niya si Andy gamit ang itak, nilapitan niya si Stanley at naputol ang kanyang mga paa dahil sa makina ng bangka. Tuluyan nang nalunod si Stanley at Andy. Bago pa man umalis si Jennifer, tiningnan niya muna ang dalawa. Sa wakas ay napatay na rin niya ang sumibak sa kanya. Agad na umalis si Jennifer gamit ang bangka nila Andy at Stanley. At dyan po nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa susunod kung i-upload dito sa Taco Tagalog Recap Movie Channel. Maraming salamat po ulit. Ang aral dito sa pelikula ay huwag sibakin ang babae kung ayaw nila. Mali po na pilitin ang babae sa sibakan dahil ang iba ay hindi komportable. Maging magalang sa kababaihan para hindi kayo magantihan, isarili na lang ninyo ang inyong talong.